Nung nakilala ko si Martin, akala ko talaga siya na yung para sa akin. College pa lang ako noon at siya yung coach doon sa badminton gym na pinaglalaroan namin ng mga barkada ko. Naging kami at pinakilala ko siya sa mga magulang ko. Pero ayaw ng mga magulang ko sa kanya. 8 years kasi ang gap namin at bukod doon, gusto nila akong mag-abroad. Sumunod sa ate ko at natatakot sila na because may jowa ako, hindi ako makapag-concentrate sa pag-aaral. Naiinis ako noon kila mama kasi di nila ako naiintindihan. Hanggang sa binabawalan na nila akong lumabas kasama siya. Tapos kapag nasa bahay naman kami, hindi nila kinakausap si Martin. Mahal na mahal ko si Martin noon. Kaya nung niyaya niya akong magtanan, nabulag ako ng nararamdaman ko at pumayag ako. Hinanap ako noon nila mama. Pati si ate umuwi galing ibang bansa para pauwiin ako. Pero di ako nakinig sa kanila. Yung unang taon, masaya kaming nagsasama. Pero nag-iba ang lahat nung nabuntis ako. Tila nagbago talaga siya. Sabi niya ipalaglag ko daw yung dinadala ko kasi hindi pa siya handa. So syempre ako ayoko. Dahil hindi ako pumayag, gabi-gabi siyang umiinom. Minsan nawawala siya or kadalasan nawawala siya ng 2 araw. Tapos kapag umuuwi naman siya, mainit ang ulo lagi. Naalala ko malapit na yung kabuanan ko noon nung gumising ako at wala na yung mga gamit niya. Tinatawagan ko sa cellphone pero di na ako sinasagot. Chinachat ko, blinak niya ako. Tinetext ko, still hindi siya nagre-reply. Iyak ako ng iyak noon kasi hindi ko alam yung gagawin ko eh. Wala akong trabaho, wala akong pera. Hinintay ko siya ng 2 araw at hinanap ko pero maski yung mga kamag-anak niya ayaw sabihin kung nasan siya. So nawalan na ako ng choice. Sabi ko ito na lang yung option na meron ako. Umuwi ako sa amin. Sa totoo lang ine-expect ko na papalayasin nila ako. Na tinakwil na nila ako. Pero pag uwi ko sa amin, the moment na nakita ako ng nanay ko, niyakap agad ako ni mama at sumunod si papa. Hindi pala sila tumigil hanapin ako. Walang tanong-tanong, walang sermon, tinanggap nila ako. Ngayon, 2 years old na ang anak ko. Balik pag-aaral na din ako at actually magtatapos na nga. Sila mama at papa ang naging sandigan ko. Totoo nga ang sabi nila, pamilya mo lang ang tunay na magmamahal sa iyo nang walang panghuhusga at walang hangganan. Alam mo, Liza, you are indeed lucky to have parents like that. To have a family na, alam mo yon, tatanggap sa'yo nang wala ka nang maririnig. Siguro kasi nung bata ka, okay ka naman eh. Mabait ka din naman talagang anak. Wala ka din naman talagang pagsuway sa kanila. Na in love ka lang. Sabi mo nga, nadala ka lang ng bugso ng damdamin mo. Pero I do believe in that as well. Na yung pamilya mo, even when kadalasan na set aside nyo sila, nakakalimutan nyo sila, lalong-lalo na kapag meron na kayong sariling karera sa buhay, kapag meron na kayong sariling pamilya, minsan nasa-set aside natin sila eh. Kumbaga, when it comes to dates with them, meeting with them, nauurong-urong natin yung dates na yon. Kumbaga, napagpapaliban natin yon. Kasi we know or we assume or we take it to ourselves na maintindihan naman yan nila mama at papa. So, sineset aside natin yung mga dates natin para makita sila.
Even when sila ang ginagawa, binablock off nila yung date na yon and they are looking forward to it. Lalong-lalo na kapag malayo tayo sa kanila, kapag yun nga, meron na tayong sariling pamilya, nakafocus tayo sa trabaho, masyado tayong busy, moments with us, days with us, dates with us. Those are the dates in their calendar that they are looking forward to. Pero tayo, ang dali-dali sa ating scratch yun. Na hindi next week na lang tayo pumunta kay la mama. Ay hindi, next week na lang natin kitain sila papa. Sineset aside natin sila. Aminin natin yan. But when things do get worse, sila yung una nating tinatakbuhan. Because with them we feel safe. Because with them we feel that we are being understood. Without questions, without conditions, nakikinig sila at tumatanggap. So sa kada problema natin, alam natin sila yung sandigan natin, sila yung sandalan natin. May sakit tayo, matik. Si mama tatawagan natin. Kasi si mama yung mag-aalaga sa atin. Walang magbabantay ng anak mo? Dali natin kay mama at papa. Sila ang magbabantay ng apo. Walang tatao sa bahay nyo kasi aalis kayo? Tawagin natin sila mama at papa, dito na lang muna sila. Whenever we need something, ang bilis natin silang naaalala. But when we don't, kapag wala tayong kailangan, kapag wala tayong hihingi na pabor, isine-set aside natin yung moments na dapat meron tayong date sa kanila. My love, ganito, no? We are all like that. We are consumed by our own lives, by our own schedules, by our own problems. We are all like that. And hindi ako maghuhugas kamay. I am one of those people. But one day we have to really wake up. Kailangan nating magising. Na my love, tricky ang buhay. We will never know what the future holds. And we don't want to end up one day regretting all the times we missed just because masyado tayong nagpadala, masyado tayong nagpabalot, masyado tayong nagpaagos sa sariling takbo ng buhay natin without remembering those people who have always been there for us. Specifically, our parents. Kaya my love, totoo, sila yung sandala natin, sandalang sagad. Pero in the same way na sila yung nagiging sandiga natin, sa lahat ng panahon na nahihirapan tayo, let us be the same people na maaasahan nila sa mga moments na hindi lang kapag kailangan nila tayo, kundi kapag, alam mo yun, wala lang, kahit walang importanteng rason, let's be there for them. Kahit walang okasyon na let's go out with them. Kasi, my love, yung buong buhay nila, after nang ipanganak tayo na yung happiness nila sa atin na umikot yung mundo nila. So, yung getting in touch with or being connected to their friends, their families, was never their priority when we came along sa buhay nila. In short, my love, we are all they have. So imagine how lonely it may be for them. Nawala tayo sa piling nila. Nawala tayo sa bahay nila. Their house feels so empty, so quiet without us in it. So let's take time. Let's make time. No matter how busy we are, let's make time to be there for them. Kasi again, sila yung nagiging sandigan natin when we need them. So, let us be the person that they can lean on as well sa mga oras na kailangan naman nila tayo. Klaro? Klaro.